Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa na naman ng kalbo na pulis na ito sa isang siklista. Dito nga natin makikita mga kaibigan na bakit may hawak pa itong baril ay retired na nga ito. Ang nakakatuwa pa dito at nakakalungkot mga kaibigan, paano pag pinuto ito sa siklista na ito? Kawawa naman ang siklista na ito, kaya naman hindi nakapagpigil si Bato de la Rosa na talagang batikusin ito at si Attorney Fortune na sasampahan ng kasong itong si Willie Gonzales na ito na kahit anong mangyari ay talagang hindi nila tatantanan ito hanggat hindi mananagot sa batas ng Pilipinas dahil pamamarisan ito mga mayayabang na lesbo. Dito nga natin makikita na hindi na nga sila ang batas ng Pilipinas, hindi na nga sila ang nagkokontrol, sila na ang sakit sa ulo sa bansang Pilipinas. Bakit nga ba nagkaganito ang sitwasyon ng ating mga kapulisan? Dahil sa nagiging mali na ang sistema at matataas na opisyales di umano ang isa pa rito dahil tumatanggap na sila ng kahit ano-anong bribery. Kaya naman dapat imbestigahan at sibakin ang mga ito at ibalik na ang dating mga general colonel na talagang matitino at ginagampanan nila ang kanilang trabaho at serbisyo sa taong bayan. Sa kabilang banda ay tila pumanaw na nga si Mike Enriquez. Ito nga ang kinalulungkot ng lahat dahil wala na ang broadcaster ng GMA na isa na talagang binabatikos rin noon. Well mga kaibigan, panoorin nga natin kung paano nga kakasuhan at sasampahan ng kaso ito si Willie Gonzales at ang banat ni Bato de la Rosa. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sa retired police, dapat ikaw mismo naging law enforcer ka. Dapat nga ikaw yung tagapagpatupad ng batas. At ilang taon ka rin po may hawak ng baril, maging responsible gun holder ka. Huwag mong gamitin yung baril mo sa pananakot. Tayo po'y mga Pilipino. Pantay-pantay tayo. At kahit itong mga siklista, may karapatan po sila dumaan. Gamitin yung kalye. So pantay-pantay tayo. Wala na po, Ma'am Tintin, no? Kasi as of last night, talagang dahil na lamang sa pangangamba niya doon sa safety ng kanyang pamilya at sarili niya, ay nagdesisyon po itong siklista na hindi na siya magsasampa ng kasong kriminal laban dito sa ex-policeman, no? Meron tinext po siya during the day yesterday. Dalawa po ang nag-text po sa kanya, isang General Torre, umano, no? Meron nagpakilala na siya si General Torre. Tapos isang major, dalawang beses pa siyang tinext. And both of them sinasabi, pwede ka bang makausap? You know, kung kayo mismo, di ba? I'm pretty sure that pag merong text kayo na matanggap na ganon, abay talagang kakabahan kayo at matatakot kayo. Kasi bakit out of the blue bigla kang tatawagan ng ganon? He was also very fearful kasi nga he's really a bike-to-work person, meaning wala namang sariling kotse yan, wala namang sariling security yan. And every day he goes to work using his bicycle. And natatakot siya na baka anytime ay meron na lamang na isang riding in tandem kuno, na basta na lamang itutumba siya. So, I mean, and we're all familiar with that scenario, di ba? Yeah. At valid ang mga feelings niya. Valid ang feelings niya, valid ang takot niya. Kaya hindi na nga niya sasampahan ng kaso pa. Saka di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, ang dami talaga mga ganyang kaso, and you're no stranger to this, attorney. Kayo mismo ay nakaranas ng ganitong klaseng violence. Well, di ba? But let's not go there, no? Kasi it's something that's very personal to you. But ang tanong ngayon, attorney, saan ba konektado itong tao na ito, itong si Willie? Pulis pa rin ba siya hanggang ngayon? O saan ho siya nagtatrabaho sa inyo pong pagkakaalam?
yung information po sa amin at yung pong dun sa press conference, ang sinasabi is that he is an ex-policeman, no? Pero information would appear that he was dismissed from the service. Now, inaalam pa namin if he was dismissed for the same reason as ito pong nangyari na insidente, meaning na meron siyang dinuro na tao, no, tapos binunutan ng barel, and there were administrative sanctions that were imposed on him. Right now po ay meron po akong natatanggap ng mga anonymous information ng mga netizens na sinasabi that he's connected with the judiciary. He's a staff sa judiciary. No? And so meaning kaya makikita niyo po doon sa video po no na para siya naka-barong shirt jacket. Tapos siyang lapel pin dito sa on the left side, no? So he appears to be a government employee. Ayan, if you take a look at the video, naka-barong jacket siya. Yeah. And then makikita niyo yung lapel pin doon sa left collar niya. Yeah. Okay? Makikita niyo yan. So and matapang talaga eh. No? So he appears to feel that he's impervious, that he's invincible, and that he has the proper connection so that anything that he does, pwede niyang gawin na hindi siya mapaparusahan. Ngayon, and that is shocking. Ngayon ho, dahil ayaw na po mag-file ng case nitong siklista, kayo ba, attorney, as a lawyer, pwede ba kayong mag-file ng case against him? Unfortunately, no, kung hindi po kung yan ay criminal case, ay hindi po pwede no na ako lamang, no? Kasi in a criminal case, kailangan ng witnesses. And the witnesses have to be people who have personal knowledge nung pangyayari. The only two people who were present there was yung siklista who was the victim and yung vlogger, yung tao na nag-video. Unfortunately, even itong vlogger, tinakot na rin ng mga pulis. Tinakot na rin po siya. In fact, ang nangyari po talaga specifically is nagpadala po yan ng mga private messages doon sa vlog page noong vlogger. Tapos ang sinasabi, alam daw nila yung kotse na sinasakyan itong vlogger at dahil daw meron daw silang CCTV footages and then i-take down daw yung video, otherwise mapapahamak din daw siya sa pagdedemanda. No? So as you can see, even yung vlogger ngayon who is supposed to be a witness to the crimes committed is no longer willing to testify. So the most that we can do as private citizens, kayo po or people in the media or mga government organizations, mga cause-oriented organizations or us, mga lawyers organizations, the most we can do is to file mga administrative cases against him. Kasi yung quantum of evidence po in administrative cases are much lesser than in criminal cases where you need to present proof beyond reasonable doubt. No? So pag criminal case, kailangan dapat yan na kailangan eyewitness. Kailangan witness or eyewitness. Hindi pwede yung video because pwedeng i-challenge yung authenticity ng video eh. So kailangan dapat mismo yung tao na nag-video ang tatayo at sasabihin niya gano'n, opo, ako po yung nag-video niyan at kaya ako po nag-video yan kasi mismo personal na saksihan ko yung pangyayari. So anong klaseng administrative case ang pwedeng isampa naman sa kanya? Alright, so right now po ang naiisip ko po ay, and which I will be filing beginning tomorrow all the way until Friday, is that number one, I will be filing a complaint letter, a complaint petition with the LTO so that yung driver's license nitong si Gonzales will be revoked and or suspended, no? Whatever is warranted. Kasi I believe na yung kanyang ginawa na pag-cut dun sa siklista is a very dangerous and reckless act na pwedeng masaktan yung tao kung hindi mamatay, no? Kung yan ay natumba tapos nasagasaan, pwede talaga mamatay yan, and the proximate cause is yung pag-swerve niya ng biglaan para lamang na pigilan or like guluhin niya or iharas niya itong siklista na ito. Number two, which actually has already happened as we speak, I would have wanted to file a letter complaint with the Firearms and Explosives Office of the Philippine National Police for the revocation and cancellation ng gun licenses itong taong ito, including yung kanyang permit to carry. I understand already that na-revoke na yung mga lisensya ng mga baril nitong taong ito. Number three is if it is proven, if it is verified that he is still a government employee, then he can be sued before the ombudsman
for violation of RA 6713, yung Accountability of Public Officers Law natin, on the ground of conduct unbecoming of a public officer. Then At yun, pwede nyo gawin yun, attorney? Yes po. Okay. Yes po. Okay. And then lastly po, definitely po, before Friday, I will be sending copies of yung video po na pinapakita po natin ngayon na na-save na po ng mga marami pong mga netizens, no, na-save na po ito. So kahit tinake down po ni Mr. BI Vlogs yung kanyang vlog, actually marami na pong kumalat na video, no? Ipapadalan ko po si Speaker Martin Romualdez at si Senate President Mig Zubiri ng copies nitong mga video na to. And no, if they believe that there is basis for the conduct of an investigation in aid of legislation for purposes of crafting new laws or maybe amendment of existing laws para at least magkaroon man lang ng deterrent para hindi na maulit itong pangyayari na to at mapigilan yung mga tao who are also similarly minded na very brazenly na mambabatok na lamang at maghaharas at magte-threaten ng kapwa. Anong masasabi nyo sa sinabi ni Mr. Gonzales na hindi naman daw ito yung buong storya, hindi naman daw napakita sa video na nakuna ng vlogger yung talagang buong pangyayari? Your comments po. Yes, again, even assuming for the sake of argument na hindi ito yung buong storya, the end never justifies the means. Ito, kung meron talaga siyang gripe or meron talagang ginawa na mali sa kanya itong siklista and he is a public officer, he could have easily done something better. Ituro niya yan sa policeman, na nandoon sa daan, na itong taong ito, ginasgasan siya. If that is the thing, di ba? Pero makikita nyo, yung ginawa niya na he took the law into his own hands. Yeah. He got out of his car and physically inflicted injury on the person. No? Slander by deed po yung ginawa niya. Yung sinaktan niya yung tao, na pinahiya niya and so forth. And then, to make it worse, binunutan niya na ng baril and then kinasa. So, yun eh. Sir, bakit sir yung batuta, hindi na lang yung dati? Di ba parang meron din kayo? Dapat yung maiksi na gano'n lang, yung short na baton. Hindi na yung yantok, sir. Di ba dati meron din kayo? Yantok. Yung mahaba yun, hindi yung pwede pa isaksak dito sa as part of the uniform. Yung batuta talaga, di ba yung lumang pulis, hindi mo rin napuntan yun. Yung lumang pulis may ganyan kaya kaiksi, di ba? Nakalagay dito. Mga patula. Kaya pulis sa mga guarda dyan? Yun ang sinasabi na pulis patula. Kasi may dala-dala pa ng patula dito na batuta. Pero kailangan yun. Lethal weapon yun ang pulis dapat. So dun sa investigation po kanina, sa hearing kanina, klaro sir na may cover-up. Attempt to cover-up. On the part of the investigators, di ba? Bakit hindi na pinaparapintes yung kasamahan nila? O kinasamahan nila? Kasi ang rason niya is sound judgment daw niya dahil identified na daw nung witnesses na dalawang opisyal kung sino nagpaputok. But regardless, as a matter of protocol, dapat pinaparapintes na yung patay, yung pabuhay na may hawak ng baril, hindi mo yung paparapintes. Di ba? So dapat pinaparapintes nila. So hindi yun sound judgment na cover-up talaga yun? Attempt to cover-up? Hindi naman siguro attempt to cover-up, attempt to lighten up the gravity of the case. Di ba? Kasi ang pinahil lang nila is homicide resulting reckless imprudence resulting to homicide. Baka pinapagdaan lang ang kaso at saka yung kasi nga, sabi nga nila, magkaklase daw yun yung operator at saka yung investigator. Magkaklase. So, pwedeng magkakaroon ng siguro, kunting pabor na hindi natin hindi na gusto ito. Hindi na gusto. Anyway, kilala naman kung sino paputok, hindi na natin ito parapin test. Whereas, sabi nga niya, parapin test is not conclusive evidence pagdating sa korte. Hindi siya conclusive. But then, it can strengthen
the case. Dahil nga, that is a scientific evidence na pwede mag-reinforce doon sa testimonial evidence na binigay ng mga witness. So, sabi, sila nagpaputok. Base doon sa paraben test, positive sila. So, nagpaputok sila. Ang baril nila, merong nitrate residue. So, ibig sabihin, positive na napaputok ang baril. So, strengthened yung kaso. Di ba? Tatlong evidence, mahirap yan na mabaligtad. Sir, yung sa 15,000 pala, pwede ko makiklaro lang po. Yung sa 15,000 na hinihingi na dun sa kay Roda. Sa nanay. O sa nanay. Yung hinihingi na CCTV. Hiningan daw, pero nag-deny man yung taga-suko. Wala man talagang bayad dyan. Sino naghingi ng pera doon? Baka nagkakamix up lang sa yung information. Wala mong bayad yung suko. In fact, ang suko pa nga ang interesado na autopsy yung kadaver ng victim. Pero may kasulatan na binigay yung kapatid. Kasi that time, wala pa yung mother sa abroad, di ba? Yung kapatid na nag-represent sa pamilya na ayaw doon lang ipa-autopsy. So yun, hindi nila yung autopsy. Pero sir, sir, parang sabi mo parang kulang sa effort. Kulang sa effort. Kulang sa effort. Kasi kung ako pulis, sino ka dahil magsabi na ayaw na ng pamilya magpa-autopsy. Sir, ako po yung kapatid, sister ni Jimboy. Next na isipin ko, wala ka bang nanay, wala ka bang tatay? Kasi sila dapat ang tanungin ko. So, hindi pa lang tinanong kung nasaan ang tatay, nasaan ang nanay. Para kausapin, nandun ko na ang tatay. So, parang kulang nga sa ipon. Pero sir, ang nangungulikta ng 50,000, sir, yung punerarya. Baka punerarya ang naghingi. Hindi mo ng pulis. Kahit ako hindi ko maniwala na maghingi yung sumpo ng trabaho mo nila yan. Maghingi daw ng pera sa bayad sa... Walang maintenance yung walang parang retainers yung mga soko sa punerarya. May ganun. Sir? Dahil klaro man sinabi mo sukulong na hindi sila naghingi. Walang bayad yan. Sir, allowed ba yung mga investigator yung mag-collect ng special, hindi yung software? Parang yun yung nangyari kanina. Doon sa bangka po, kumuha, ang nag-submit ay yung investigador, ba't hindi yung sokong nag-collect? Hindi, ganito nangyari doon. Hindi napulot yun ang suko. Ang nagbigay nung judicial na yun ay yung tatay ni... Uncle ni Jimboy na nakuha daw niya doon sa bangka at binigay niya doon sa... Sino binigyan? Investigator ba yun? Investigador. At tinanggap ang investigator. At it turned out positive naman na coming from it was fired through the pistol of Maliban, yung Taurus na 9mm. So paano nagkaroon ng empty shell doon? Iba ibig sabihin yung empty shell doon nagpaputok. Doon na nag-drone. Yun nga, doon na. Kaya gusto kong inimitahan ko yung uncle na si Paala nun. Nicanor na nakapulot ng shell para pakinggan natin bukas kung totoo ba talaga na doon niya nakuha sa loob ng bangka. So yung hearing ngayon, ano yung nalinawan natin? May nalinawan ba o patuloy na lumalapo yung insidente na iniimbestigahan? May aspeto na luminaw at may aspeto rin na lumalapo. Ano yung luminaw? Luminaw na yung nag-file ng kaso ay dapat hindi sila nag-file ng kaso. Para sa akin lahat, hindi dapat sila yung Nabutas Police Station itself ang nag-file ng kaso against their people. Dapat higher echelon. Yung district, dapat district director, district level or sa regional level ang magkana. O kaya outside of the CRPO like yung CIDG or yung IAS. So, doon nakita natin na dapat hindi sila ang nag-imbestiga. Lumulabo in the sense na yung nagbibigay ng testimonya base doon sa mga questions na
binigay ni Senator Risa ay hindi natin matanong dahil wala dito. So, kailangan nandito po kasi sa Nimoy at saka yung source of information. Si Sunny Boy at saka yung uncle ni Jimbol. Sir, in the meantime, yung tatlong pulis na na-cite for contempt, makukulong pa rin sila dito. Andun pa rin, hindi pa man nalit yung kanilang contempt orders. Hindi pa man nalit. So, this will remain in the custody of the Salita Pagkatapos. Up to when, sir? I don't know. Until when? Until somebody from the members of the committee will move to the lifting of the contempt orders. So sir, yung development dito sa hearing, lalo na-justify na rin na Senate should investigate kasi may nagsasabi po na hindi ba parang pag-presinto na lang dapat yung investigation para nasasayang yung time ng Senate for policy making sana? Well, sana kung nabigyan ng linaw agad at walang nag-file ng resolution. May nag-file ng resolution, I have to act on that because the resolutions were referred to my committee. So I have to conduct the investigation. Pero kung walang nag-file, then... Sana na-resolve na ng PNP by themselves, di ba? Ano nga. At mas maganda pa dyan, dapat hindi nangyari yan. O kung sinunod nila yung operational procedure, police operational procedure, sana hindi nangyari yan. Sir, yung walang bala, walang baso na na-recover, anong indication, sir? Nilinis ang crime scene, pinulot. I don't know kung sino nagpulot, ha? Hindi ko sinasabi na yung pulis ang namulot. Baka may ibang tao doon na namulot, yung mga bystanders, pinulot, so nalinis, wala na napulot yung suko pagdating nila sa crime scene. Pero mali pa rin yung pulis, dapat kinordon nila yung crime scene. Dapat nga, kasi sila ang first responder, di ba? Kinordon nila. At baka yung part of the pag-cordon, nasabihan yung tatay daw na hindi pwede mag-dive para hanapin yung anak. I don't know. Wala man natin yan bukas. Kung totoo talaga yun, na pinawalan na Pag may lapses kayong nakita, ano ba to? Hindi naman ito yung face ng the whole PNP organization. Ay, hindi naman. You forgive me if I will say isolated case. Isolated case in terms of statistics. Mas marami pa rin magandang nagawa ang kapulisan natin kumpara dyan sa mga kalukuhan, mga pangumpuso na nangyari. Although nagkasunod-sunod lang. Ma-highlight talaga yung pagkakamali. Ma-highlight talaga yung pagkakamali kumpara doon sa kabutihan na nagawa. Kasi, we are expecting for the best coming from them, di ba? Kasi, di ba, after yung Nabotas incident, nasundan pa ulit. Sa Rizal. Rizal? Oo, meron na naman daw. Oo. Hintay na naman ako kung magpapahil naman na solusyon. So, it's Wala ako nitong investigador ng police station ito. Lahat na lang ng kaso ng police, ibisigan natin. Sir, Pwede magtanong na ibang tao. sir, saan yan? Ito, sabi din na topic. Yes, sir. Okay, mamaya. Sir, dun sa pagtatanong niyo sa mga pulis, isa-isa nyo, panic firing daw ang nangyari, sir. Nakibaril na yung iba, kasi narinig sila ito, kumabaril. Bakit ka magpanik? Diba? Wag siya magpanik, di ba? Yun ang term nila, sir, naman, di ba? Panic firing. Panic firing. Sabi ni... Siguro, alam mo ha? Panic firing ang claim nila. Tapos pag tinanong natin, ilang bala pinutok mo? Isa lang, sir. Kung panic firing, bang! Yun lang, panic firing. Kung panic firing, panic yun, ang panic. Wala talaga, nakikisabay na lang sila sa putok. Nakikisabay. Sabi niyo, sir, umami naman sila nagpaputok eh. So, sila, sir, nasisunungaling ba? O palpak sila, hindi nila alam ang gagawin? Nervyos, sir, Palpak. Palpak. Sir, yung kaya... Naging trigger happy. Ay, mati na yung SWAT na dumating. Tapos na pala, nakatayo na doon si Juan. Bakit nagpaputok pa siya? Retraining ang kailangan, sir? Yeah, dapat. I-train na gusto yan sila. There is another issue lang. Yes. Sir, may mga nananawagan na paimbestigahan daw yung nag-viral na na yung sa Si siklista. Willie Gonzalez. Yung dating police na nag-viral. Road Paimbestigahan daw. Napanood mo na? Pag-igo pa naman ng ulo yung Calvary yung Calvary yun, di ba? Napanood Oh, mo na? retired police din. Oh, nakita ko yun. Bakit? Your take on that? Dapat hindi magkahawak ng baril yung tao na yun.
ba? Kailangan bang tutukan ng baril kung galit ka sa tao? Pwede mo nung sigawan, boy, mali yung ginagawa mo. Bakit ang bilis mo magkabunod ka na baril, magkasama ka agad? Eh kung ako yung kinasahan niya, nabaril ko siya. Dahil pag nakita kong kinasahan mo ako, babaril talaga kita dahil may tissue ng barilin ako. Kawawa siya. Ganun. So you support the call na tanggalan na siya ng license to carry firearm at the same time pati yung driver's license? Driver's license, I leave it up to LTO. Pero yung firearms, dapat talaga tanggalan. Dapat. Para hindi po marisan. Kahit nag-aayos na sila ng cyclist. Nag-aayos na daw sila ng cyclist, wala nang, ano mo tawag doon? Regardless kasi baka may another cyclist na naman na mangyari gano'n, bumunutan na naman niya. Diretso sa community na. Oo, delikado yun na. Delikado yun. Yung pang police QC, sir, nag-present sa kanya sa isang press conference. Kaya mas Tama ba yun? Ano? Police Quezon City, sir, nag-present sa kanya sa press conference. Parang Pinagdanggol ba nila? Parang may mas legal na Baka import lang yun ng Quezon City, ng QCPD para makita na hinahanap na yung tao. Andito yung tao. Ito, nahanap namin, nalocate namin. Baka yun yung import na ipakita nila. Hindi para dipinsahan. Sino ba namang mag-dipinsa? Ganong klaseng ginawa? Dipinsahan mo ba? Doon to ha, kung hindi ko nakita yung risk na sinasabi mo. Hindi ko nakita. Yes. Sa missing sabong yan, ano lang po, na nakipag-dialogue na po sa inyo yung... Wala pa. Wala pa pumunta sa akin. Pero sir, meron kayong updates ba on the case? Kasi yung iba daw nag-withdraw na, so yung mga vital witness, ayun na daw. May balita ako. Sabi natin ng may umpisa na sa NDG, sabi sa akin, wala na sir, yung iba na bayaran na yan. Nagpabaligtaran na. Hirap na update. Yes. Senator, good afternoon po. Going back po on Jamboy's case, sabi po kasi kanina is yung firearms po ay na-subject na po into ballistics examination, pero 4 lang daw po ang nag-yield na positive for gunpowder residue. So wala pa po dun sa 4 na yon yung pangalan po nung nauna pong na-confirm or nauna pong natukoy na nagpaputok ng barrel na si Police Officer Maliban. And ano po kayang ibig sabihin nun, Senator? We can only make assumptions. Siguro isang assumption dyan ay hindi yung firearm na yun ang ginamit niya nung nagpaputok siya. Iba yung sinabit niya na firearms for ballistics. Or nilinisan niya muna. The same pattern ginamit niya, o nilinis niya muna bago niya sinabit for ballistics. Yun ang assumption ko lang yun. Kasi bakit nagbigatif? Siya ba nga pinakamaraming pinutok according to the team leader, di ba? 3 o 4 yung putok na pinutok niya. Bakit nagbigatif? So either hindi yun ang baril na sinabit or nilinis bago sinabit. Sir, sa tingin niyo doon talaga dapat ang ikinasunod sa mga pulis? Kasi di ba po, sabi niyo kulang recessive index resulting in homicide, pero with the excessive force apparently, iba murder din, sir? Tinamaan na sa ulo eh. 2 ang tama sa ulo eh. Kaya Di ba sabi ng autopsy report ni Porton, 2 tama sa ulo. Oh, ano pa bang repressive prudence ba yun? So anong kaso yun dapat, sir? Murder eh. Ulo, 2 tama. Kasi maniwala ka ba kung randomly nagpaputok sila sa tubig? Nagpaputok sila sa tubig, ganun, nahanap, tag-isa-isang putok sila. 2 bala nun pupunta sa ulo ng bata. Imposible. Improbable naman yun. Ang lawak ng ilog, di ba? O kung isang bala lang, siyam. Sabi ng leader, around 9 shots ang narinig niya. Siyam, pang. Sa gilid na daw ng ilog. 2 doon, pumasok sa utok, sa ulo ng bata, ng victim. So because of that, and yung excessive force. Very excessive force. Hindi natin sila ma-question for deploying around 20 plus people including SWAT. Kasi ang balita, ang information was armed and dangerous. Okay lang yun.
deploy kayo kahit isang kumpanya, isang battalion, deploy nyo dyan kasi armed bandideros. Pero the manner of applying the force, yung application of force ang questionable. Bakit kayo nung paputok na wala namang armas yung bata, wala namang threat sa buhay ninyo, bakit nyo pinutukan? Sir, nasa nagpapanig sa Senator na yun bang initial information would warrant na dapat yung matanggal na sa service itong mga pulis kasi ang dami ng violation? Saan no? Yung mga pulis na involved, pwede nang, because of the evidence na nakikita natin ngayon, would warrant them dismissal from the service? Well, it has to go to due process. May due process pa rin. At ginagawa na yan ng yung administrative proceedings, ginawa na ng IAS. And we trust IAS that they will do their job. Pero kung ako masunod, kung ako lang, noon pa, yung pagkagawa nun, kulong ko na kagad yung mga yan. Dahil hindi mo na maibalik ang buhay. Isang pagkakamali mo lang, kung nagkamali sila, kung hindi talaga intensyon, kung repressive movies lang yun. Pero buhay pa rin ang nasawi. Hindi mo yan na maibalik yan. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na tila binigyan na naman ng sakit sa ulo si Senador Bato de la Rosa dahil nga sa isang retired na lespo na ito na nagpakita na naman ng kayabangan sa gitna ng kalsada at naglabas pa di umano ng baril at sinabing self-protect lang daw yon. Kung makikita, maliwanag pa sa video na tila wala naman ginawa ang siklista na ito at nakatayo lamang at basta-basta na lang bumunot ng baril itong kalbo na ito na kinaiinisan at binatikos ng maraming netizen na tila siya pa ang naging tama nung kinaladkad niya ang siklista sa presinto. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.